Ito guys, may tanggap tayong isang iPhone 6G. Ang problem nito ay um, pinapatay niya yung battery kahit bago yung battery. Pag may laman, pag bago yung battery, nagcha-charge siya. Pero pag na-drain na yung battery, hindi na siya nabubuhay. Ngayon, tetest natin kung ano yung totoong sira. Malalaman natin sa scanner. Dito natin sa scanner idadaan para mabilis natin makita yung error ng board. So usually, meron na ako mga ganitong tanggap guys dati na kadalasan shorted. So ayan, test natin. Ayan, grounded. So full shorted yan guys. Pag ganyan, 3.1 lang yung gamit natin. I-scan natin ito para malaman natin kung ano talaga yung totoong error. So mas mabilis kasi siya guys malaman pag meron tayong scanner kasi ituturo niya kung ano yung totoong sira. So, ang mangyayari dito ay susundan na lang natin. Mas mabilis siya matrace kung meron tayong scanner. Minsan kasi pag mga ganitong sakit, kailangan nating i-test ng maigi kung ano talaga yung madalas na error. So, dati may tanggap ako nito guys ay Wi-Fi IC. So, di ko alam ngayon guys, titest natin kung ano yung lumalabas. Ayun, sa may Wi-Fi IC din siya. So, halos the same lang to ng tanggap ko dati pala. Ngayon, bubuksan muna natin to para malaman talaga natin kung meron pa talagang ibang umiinit kasi bandang gilid para may pumipitik siya. So, kailangan natin ma-open ito para makita din natin sa scanner kung malakas ba yung impact ng init na lumalabas. Importante ito guys, masilip na maigi para hindi tayo magkaroon ng ibang error. Yan yung tamang procedure para madali natin malaman kung kasi pag mga ganito guys silyado, hindi ito nababasa ng scanner. Kailangan i-open talaga natin para mabasa ng scanner yung mga pyesa kung alin yung mga dapat natin pupuntahan. Ayan. Medyo masikip to guys. May frame sa ilalim kaya matagal matanggal. Ayan. Dito banda may umiinit pero scan na rin natin ito para makita natin. Ayan. Ayan, babalik ta rin natin kasi nakataob siya guys para makita yung likod kung anong lalabas. Baliktad natin. Ayan. Switch na tayo. Ayan, umiinit din siya sa may baseband. Pero hindi siya ganun kalakas compare doon sa may Wi-Fi IC. So, ito ang ititest natin. Lagyan natin ng Rosenflex. Test point natin siya guys. Ayun. So, may tama talaga tong area na to. Ibig sabihin, shorted yung capacitor nito sa loob. May capacitor kasi to guys, maliit na capacitor. Ayan. Shorted yan. Meaning, sira na tong Wi-Fi IC na to guys pag ganito. Pwede naman natin matanggal yan. Gagana siya pero walang Wi-Fi. So, ang mangyayari dito, ang isang solusyon lang talaga, kailangan mapalitan ng isang buong Wi-Fi IC para mag-back to normal siya. Kasi ang sabi ng may-ari dito, nakadalawang battery na daw siya pero puro bagong battery, pinapatay lang yung battery. So, ibig sabihin, ang may error talaga itong Wi-Fi IC. Ayan, grounded pa rin siya guys. Bumaba na siya pero hindi na ganun kalakas. Natatamaan kasi natin ng grinder. Ayan. So, ang gagawin natin dyan ay babakbakin natin at papalitan natin. Ang mga Wi-Fi nito guys, kapareho ng iPhone 6G, kapareho siya ng iPhone 6 Plus, isa lang. Ayan. Pareho lang sila ng Wi-Fi IC kahit magpalit-palit kayo. Gagana at gagana yan. Iisa lang ang Wi-Fi IC niyan. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung glue. Tapos, papalitan natin ito. Pwede kayong kumuha ng mga Wi-Fi IC sa ibang board. Gagana yon. Kung katulad ng iPhone 6 Plus, pwede siya.
Pwede rin kayo bumili ng bago, nga lang medyo mahal. Tsaka pag bago, pinoprogram pa. Di katulad ng itong galing sa ibang unit, may ibang board, may program na yon, isasalpak mo na lang. Pwede mo siyang buhatin lang tapos i-reball mo. Pag binalik mo siya, gagana na. So, yun yung pinaka mabilis na paraan. Yung sa atin, ilalagay natin yung original din, galing din sa board. Kukuha lang tayo ng wifi sa ibang board. Tapos, papalit na natin. So, usually, meron na ako mga nabili mga board ng mga sira. Mga IC na to, tinatanggal ko lang tapos nire-reball ko. Yun ang sinasalpak ko sa mga may mga sira na Wi-Fi IC, yun ang pinapamalit natin. So ito ay tatanggalin na natin, tapos papalitan natin ng original din na Wi-Fi para working pa rin siya. Ayan. Medyo makunat lang to guys kasi ang kapal ng ano nito, yung glue. Kailangan nating madahan-dahan para mabuhat ng maayos. Hindi natin pwede biglain kasi pag nabigla siya guys, pwedeng magkaroon ng mga pin, magkaroon ng mga kulang, mapupunit yung pin. So dapat ay maingat lang tayo. Sasabayan lang natin yung lambot, wag natin puwersahin. Kasi pag pinuwersa natin, pwedeng masira yung mga pin out, matanggal. Mahirapan na tayo magbalik. So, antayin lang natin lumambot. Tapos, diretso buhat na. Kailangan kasi dito guys, yung mga kanto-kanto, matamaan talaga siya ng init. Ayan na, medyo lumambot na siya guys. Kaya natin inikot-ikot para magkaroon lahat ng init. So, hindi ako gumamit ng malaking nozzle. Maliit lang na nozzle to guys kasi napaka-sensitive ng likod nito. Pag sumobra yung init, yung likod nito matanggal yung mga EPC connector. Nandun kasi nakalagay yung mga EPC connector ng camera, ng LCD. So, kailangan maingat lang tayo. Ayan, linis na tayo guys kasi natanggal na natin. Minsan kasi pag ang gamit natin, pag sumobra ng init, anong nangyayari guys? Nagkakaroon ng conflict pag sobra-sobra yung init na ginamit natin. Pwede makadamage ng ibang pyesa. So, dapat yung nozzle na gamit natin, uh, eksakto lang dun sa tatamaan talaga na IC para hindi magkaroon ng error. Baga ang natatamaan ng init, yung IC lang na bubuhatin natin. So gumamit tayo ng 355 na init tapos 23 na hangin para mabilis siya maangat. Ayan, malinis na. Lalapag na natin yung Wi-Fi IC guys. So ito yung madalas na error guys pag nagkaroon ng nadidrain yung battery tapos halimbawa nagpalit kayo ng nadidrain siya tapos nagpalit kayo ng bago at yun pa rin ang lumalabas. Wala na ibang tatamaan nun guys. Ito, lagi ito ang nangyayari sa mga ganitong sakit ng iPhone 6G, 6 Plus na pinapatay yung battery. Pag nilagyan nila ng bago, nabubuhay ulit. So, dinidrain yung battery kasi nga grounded itong Wi-Fi IC. Ito guys ay galing ito sa ibang unit, niribol ko lang siya. Ayan ang ilalapag natin. So, kailangan ma-perfect nyo lang yung pagka-reball para pag nilapag nyo, maganda. At in working talaga siya. So, may mga label naman yan. 2 label lang itong ginawa natin. 2 patong saka natin in-stop yung reball. So, ayan. Sukat muna. Tapos, saka natin pasadahan ng init. So, pinaka-importante ito guys kasi pag hindi natin pinalitan ng Wi-Fi, hayaan lang natin yung capacitor lang ang tinanggal, ang mangyayari, gagana at gagana siya pero hindi mag-work ang Wi-Fi. So, useless lang din, hindi niya magagamit yung Wi-Fi connection niya. So, kailangan, mamaya iti-test natin pag natapos natin may lapag. Tingnan natin yung Wi-Fi kung mag-o-open. So, ayan na.
Palamigin lang natin kaunti. Test natin. Okay, wala na yung grounded. So, yes, siya lang talaga yung may error. Ayan. Tignan natin kung magpa-power ba siya. Shout out sa may-ari nito guys, taga Quezon City. Ay, Tandang Sora. So, di na natin banggitin yung pangalan kasi baka may mga ano siya dito. May privacy. So, ayan na. Ayan, nag-charge kaso lobat, mahina lang. Antayin lang natin guys magkarga. Ayan, nagkarga na. So, ibig sabihin guys, effective yung ginawa natin, yan lang. So, hindi tayo nag-disable ng capacitor. Pinalitan natin ang buong Wi-Fi IC. Ayan, wala na yung init. Sabi kasi na may-ari, umiinit daw pag nabubuhay. Ganun talaga guys, pag grounded, automatic talaga siyang iinit. So, ayan na. Test natin. Check natin yung Wi-Fi kung meron. Boom! Ayan, gumana. So, kung bago ka sa channel ko guys, I hope na makatulong sa inyo. Subscribe na lang para lagi kang ma-update sa mga bagong upload natin. Salamat! Thank you!